Nasa halos 6.8 trillion pesos ang halaga ng National Expenditure Program na isinumite sa Kongreso para sa taong 2026. 7% itong mas mataas sa budget ngayong taon. Kasama sa mga nakapaloob dito ang 10 bilyong piso para sa 20 peso per kilo rice program. Wala rin daw inilagay na alokasyon para sa ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP program. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Na-turnover na ng Department of Budget and Management o DBM sa Kamara at Senado ang National Expenditure Program o hinihinging budget ng ehekutibo para sa 2026. Umaabot ito ng 6.793 trillion pesos, mas mataas ng 7.4% kumpara sa 6.326 trillion pesos ngayong 2025. Alinsunod sa konstitusyon, pinakamalaki ang para sa Department of Education na nasa 928.5 billion pesos. For the first time, the budget for basic and higher education has been increased monumentally to meet UNESCO's recommended education spending target of at least 4% of the country's GDP. Sunod na pinakamataas ang hinihinging budget para sa Department of Public Works and Highways na nasa 881.3 billion pesos. Mahigit 270 billion pesos dyan ay para sa flood control projects. Hiwalay pa ang mahigit 2 billion pesos para naman sa flood control projects ng MMDA. 320 billion pesos naman ang hinihingi para sa Department of Health, kasama na rito ang para sa PhilHealth. Halos 300 billion pesos naman ang hinihinging pondo para sa Department of National Defense. Sa mahigit 10 billion pesos naman na hinihinging confidential at intelligence funds, pinakamalaki ang mahigit 4 na bilyong piso para sa Office of the President. Ito po ay bumaba from the GAA ng 1.35 billion pesos or 11.18%. On the part of the House, we'll assess it. There are certain agencies and offices that are allowed to have confidential intelligence funds based on necessity. Walang hinihinging confidential funds para sa Office of the Vice President, pero mas mataas ang total allocation para sa opisina kumpara sa 2025 budget nito. Halos 240 billion pesos ang hinihingi para sa agrikultura, kasama ang 10 billion pesos para sa 20 pesos kada kilong bigas. Sa 227 billion pesos namang hinihinging budget para sa social welfare, hindi nakasama ang AKAP o ayuda para sa Kapos ang Kita. May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, we receive a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. We will open the bicameral conference committee on the budget to the public and to the media. Habang nagkakaroon ng budget briefing, magkakaroon rin tayo ng tawag ko dito hearing with budget experts and civil society organizations. Pwede silang mag-suggest, no? Para may sapat na panahong suriin ang budget, inurong ang pag-adjourn ng Kongreso mula October 3 patungong October 10. At kasunod ng utos ng Pangulo na huwag nang baguhin ang hinihinging budget ng ehekutibo, that is a mutation of the NEP or that is become too far off from the NEP. As Majority Leader, I won't allow it to happen. In the coming weeks, we will review every page of the net expenditure program guided by one question. Makakabuti ba ito sa ating mga kababayan? nanawagan na rin ng Pangulo na madaliin ang pagpasa sa panukalang budget. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.